for crying out loud? Bulong ni Marco sa sarili. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. 3 oras na siyang nagmamaneho mula sa impyerno ng trapiko sa Maynila. At bawat kilometrong nilalayo niya sa syudad ay parang isang hakbang paatras sa panahon. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga bukirin. Ang ingay ng busina hinanana ay hinalinhan ng mahinang huni ng mga kuliglig. At ang hangin, sa halip na amoy usok, ay may dalang kakaibang halo ng lupa at damo hassle. Iyon ang tamang salita para dito. Isang malaking abala. Nang matanggap niya ang tawag mula sa abogado ng kanyang ina, isang bagay lang ang nasa isip niya. Ibenta. Ibenta ang lahat. Ang lupain, ang mga gusali, ang mga alaala. Kunin ang pera at bumalik sa kanyang totoong buhay. Sa wakas, natanaw na niya ang kinakalawang na arko na may nakaukit na pangalan. Pahinungod Villas. Huminga siya ng malalim bago ipinasok ang sasakyan sa makipot na daan. Ang mga puno ng akasya sa magkabilang gilid ay yumuyuko na parang mga matatandang nagbabantay. Ang kanilang mga sanga ay lumilikha ng madilim na tunnel. Pagbaba niya ng kotse, ang unang bumati sa kanya ay hindi katahimikan, kundi ang bigat nito, isang katahimikang may laman, na parang may nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang villa, ang pangunahing bahay, ay nakatayo sa gitna ng property. Isang malaking istrukturang gawa sa kahoy at bato na sa unang tingin ay maganda, pero sa mas malapitang pagsusuri ay bakas na ang pagkupas ng panahon. May mga baging na gumagapang sa mga haligi at ang pintura ay nagbabalatan na. Ma, ano ba kasing pumasok sa isip mo? Tanong niya sa hangin. Isinuksok niya ang susi sa pinto. Kumalansing ito bago bumukas. Isang bugso ng malamig at kulob na hangin ang sumalubong sa kanya. May kasamang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang buong lugar ay balot sa dilim. Tanging ang liwanag mula sa bintana ang gumuguhit sa mga muebles na nababalutan ng puting tela, na parang mga multo sa isang abandonadong sayawan. Sinindihan niya ang ilaw. Kumurap-kurap muna ang bumbilya bago tuluyang nagbigay ng maputlang liwanag. Inilibot niya ang kanyang tingin. Ito ang lugar kung saan siya lumaki. Pero ngayon, parang dayuhan siya rito. Ang lahat ay pamilyar ngunit malayo. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang ay lumilikha ng alingawngaw. Pumunta siya sa kusina, sa sala, hanggang sa marating niya ang pasilyo patungo sa mga kwarto. May isang pinto sa dulo na laging nakasara. Ang opisina daw ng kanyang ina. Kinuha niya ang bungkos ng susi na iniwan ni Elena at sinubukang buksan ito. 1, 2, 3, 5. Walang tumutugma. Napamura ng mahina si Marco. Ang pagod mula sa biyahe ay nagsisimula ng maging inis. Pati ba naman ito, ma? Kailangan mong gawing komplikado. Isinuko na muna niya ang pinto. Kailangan niyang magpahinga. Hinanap niya ang kanyang lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. Pagbukas niya ng pinto, isang alon ng alaala ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ay kapareho pa rin. Alikabok na may halong nostalgia. Nandoon pa rin ang mga posters ng basketball sa dingding. Kupas na pero buo pa. Ang medalyang napanalunan niya noong high school ay nakasabit pa rin sa salamin. Para siyang pumasok sa isang museo ng kanyang sariling nakaraan, isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Hinubad niya ang sapatos,
at walang ingat na ibinagsak ang sarili sa kama. Kumalat ang alikabok. Hindi na niya ito ininda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang ang pagod ay sapat na para dalhin siya agad sa mahimbing na tulog. Nang magising siya gabi na, ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa siwang ng kurtina. Tumingin siya sa relo, halos hating gabi na pala. At doon niya unang naamoy, sampaguita. Isang mahinang simoy lang sa una na parang dala ng hangin mula sa bintana. Binaliwala niya ito. Marahil ay may kapitbahay na may tanim. Ngunit habang tumatagal, ang amoy ay lumalakas, nagiging mas matapang, hanggang sa tila pinupuno nito ang buong kwarto. Isang amoy na matamis ngunit nakakasuya. Bigla siyang kinilabutan. Imposible. Kinamumuhian ni Elena ang amoy ng sampagwita. Amoy patay. Yun ang lagi niyang sinasabi. Huwag na huwag kang mag-uuwi ng bulaklak na yan dito. Bumangon siya at sinilip ang bintana. Walang mga halaman sa malapit, tanging madilim na damuhan at ang pader ng kakahuyan sa malayo. Isinara niya ang bintana ng mahigpit, ngunit ang amoy ay hindi nawala. Para bang nanggagaling ito sa loob mismo ng bahay. Bumalik siya sa kama, pilit na ipinikit ang mga mata. Guni-guni lang ito. Pagod lang siya. At doon niya narinig ang isa pang tunog. Isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Hindi ito tunog ng daga o ng lumang bahay na nag-aayos. Ito ay isang partikular na tunog. Ang tunog ng isang banig na dahan-dahang kinakaladkad sa sahig na kahoy. Dahan-dahan, mabagal. Napaupo si Marco, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Nakinig siyang mabuti. Huminto ang tunog. Ang tanging maririnig na lang ay ang sarili niyang hininga. "May tao ba dyan?" tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Walang sumagot. Hindi na siya mapakali. Ang amoy ng sampagwita ay parang kumakapit na sa kanyang lalamunan. Tumayo siya at muling lumapit sa bintana. Hindi para hanapin ang pinagmumulan ng amoy, kundi para lang makakita ng kahit anong bagay sa labas. Isang patunay na may normal pa sa mundong ito. Pinunasan niya ang hamog sa salamin. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng maputlang kulay pilak na liwanag sa bakuran. At doon, sa mismong gilid ng kakahuyan, nakita niya ito. Isang figura, isang babae, mahaba ang buhok, nakaputing bestida. Nakatalikod ito sa kanya, nakatayo lang doon, hindi gumagalaw. Ang lamig ay biglang gumapang sa kanyang likod. Ang buhok sa kanyang batok ay nagsitayuan. Kinurap niya ang kanyang mga mata. Umaasang isa lang itong laro ng liwanag at anino. Sa isang saglit na pagpikit, pagdilat niyang muli, nawala na ang babae. Ang gilid ng kakahuyan ay walang laman ulit. Tahimik. Guni-guni ko lang. Bulong niya. Ang puso ay unti-unting kumakalma. Pagod lang talaga ako. Ngunit habang tinititigan niya ang lugar kung saan nakatayo ang babae kanina, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, may napansin siyang isang maliit na puting tuldok sa damuhan. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang bulaklak. Isang sariwang bulaklak ng sampagwita. Kinabukasan, ginising si Marco ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napabalikwas siya. Ang puso'y saglit na kumabog nang maalala ang babae sa labas ng kakahuyan at ang amoy ng sampagwita. Panaginip lang, sabi niya sa sarili, habang hinihilot ang kanyang sentido. Kulang lang sa tulog. Jetlag,
kahit walang eroplano. Pilit niyang iwinaksi ang mga alaala ng gabi. May misyon siya. Kailangan niyang linisin ang lugar, kumuha ng mga litrato, at i-post ito online. The sooner, the better. At para magawa iyon, kailangan niya ng supplies at, kung mamalasin, ng tulong sa paglilinis. Iyon ang nagdala sa kanya sa Barangay Aninag. Kung ang daan papasok sa Vilas ay nakakakilabot sa pagiging liblib, ang Aninag naman ay kakaiba sa pagiging buhay-gibdi. May mga batang naghahabulan sa kalsada, mga manok na tumatawid, at mga matatandang nagkukwentuhan sa harap ng sari-sari store. Normala. Isang normal na nayon sa probinsya. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang iparada niya ang kanyang itim na SUV sa tapat ng tindahan. Para siyang nagdala ng salot. Ang mga batang naglalaro ay biglang napahinto. Ang kanilang mga mata ay napako sa kanya. Ang mga tawa at kwentuhan ay namatay na parang pinatay na kandila. Maging ang tahol ng aso ay biglang natigil. Ang buong lugar ay nabalot sa isang mabigat at hindi natural na katahimikan. Bumaba si Marco mula sa sasakyan. Ramdam na ramdam ang bawat pares ng matang nakatitig sa kanya. Hindi ito simpleng pagkaosyoso. May halo itong takot at galit. Magandang umaga. Bati niya sa isang grupo ng mga lalaking nag-iinuman sa ilalim ng puno ng mangga. Tiningnan lang siya ng mga ito. Blangko ang mga mukha. Bago dahan-dahang ibinalik ang tingin sa kanilang mga baso. Naglakad siya papunta sa tindahan. Ang tindera, isang babaeng nasa edad 40, ay nag-aayos ng mga paninda. Hindi man lang siya nito tiningnan. "Miss, pabili po," sabi ni Marco. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mga mata nito ay malamig. "Anong kailangan mo?" Tubig, ilang dilata, kandila sana. Tsaka, naghahanap din ako ng pwedeng maglinis sa Vilas. Kahit isang araw lang, magbabayad ako ng maayos." Sa pagbanggit niya ng salitang Villas, tila lalong lumamig ang hangin. Umiling ang babae. "Walang nagpapalinis dito. Sarado na yon. Hindi ako ang anak ng may-ari." Si Marco Santos. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi ito tinanggap ng babae. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. "Santos ka nga. Kitang-kita sa mukha mo." May pait sa boses nito. "Wala kaming paninda para sa'yo." "Teka, ano bang problema?" Naiinis na tanong ni Marco. Bago pa makasagot ang babae, isang anino ang tumabon sa kanila. Isang matandang babae, kuba na sa katandaan at may hawak na tungkod. Ang biglang sumulpot sa kanyang tabi. Ang balat nito ay kulubot na parang tuyong dahon at ang mga matay malalim at puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Marco. "Umalis ka na, hiho," sabi ng matanda. Ang boses ay mahina at garalgal. "Hindi ka dapat nandito." "Lola, kailangan ko lang po." "Ibalik mo ang hiniram." Putol nito sa kanya. "Bago sumapit ang ikatlong gabi, ibalik mo ang hindi sa inyo. Kung hindi, sisingilin ka ng lupa." Pagkasabi noon, tumalikod na ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Iniiwan si Marco na tulala at naguguluhan. Ang tindera ay mabilis na pumasok sa loob ng kanyang tindahan at isinara ang bintana. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Walang nagawa si Marco kundi bumalik sa kanyang sasakyan. Ang mga kamay ay walang dala. Ang katahimikan ng buong barangay ay sumunod sa kanya hanggang sa makalayo siya. Habang pabalik sa Vilas,
Ang inis niya ay napalitan ng pagkalito. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Anong hiniram? Ang buong biyahe ay parang isang masamang biro. Malapit na siya sa arko ng Pahinungod Villas nang may biglang sumulpot mula sa gilid ng kakahuyan. Isang mabilis na galaw. Napapreno si Marco ng biglaan. Ang gulong ay umikit sa alikabok. Isang babae. Tumatakbo ito. Pero hindi ito ordinaryong takbo. Ito ay takbo ng isang taong hinahabol ng kamatayan. Ang kanyang damit ay may mga punit. Ang kanyang buhok ay gusot at may mga galos sa kanyang braso. Lumingon ito sa likod, ang mga matay ng lalaki sa takot. At pagkatapos ay nadapa ito sa gitna ng daan. Mabilis na bumaba si Marco at tinakbo siya. Kasabay noon, narinig niya ang tunog mula sa gubat. Isang kaluskos. Isang mabilis na pagaspas ng mga dahon at tuyong sanga. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin ito tunog ng hayop. Ito ay tunog ng isang bagay na mabigat na kumakaladkad sa lupa. Mabilis at walang tigil. Nang makalapit siya, itinayo niya ang babae. "Miss, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Ang babae na sa malapitan ay napakaganda. Kahit na puno ng putik at takot ang muka, ay humihingal. Nanginginig ang buong katawan niya. Itinuro niya ang madilim na kakahuyan sa likuran nila. Nandyan siya," hirap niyang sabi. Tumingin si Marco sa direksyong itinuro ng babae. Wala siyang makita kundi ang mga puno at ang mga anino. Huminto na rin ang kaluskos. "Sino? Anong hinahabol sa'yo?" tanong ni Marco. Humarap sa kanya ang babae. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang braso ni Marco ng mahigpit. "Gusto niya," bulong nito. Ang boses ay basag sa takot. "Gusto niyang kunin ang puso ko." Muli, tumingin si Marco sa kakahuyan, handang makakita ng kung anuman. Isang baliw, isang magnanakaw. Ngunit wala siyang nakita. Wala, maliban sa isang kumpol ng mga alitaptap na biglang nagliwanag mula sa kadiliman. Hindi sila basta-basta kumikislap. Sila'y gumagalaw ng sabay-sabay, nagkukumpulan at naghihiwalay, na parabang may sariling isip. At sa isang saglit na nakakapangilabot, bago sila muling kumalat at maglaho, ang liwanag ng mga alitaptap ay bumuo ng isang hugis sa dilim. Ang hugis ng dalawang malalaking mata na nakatitig mismo sa kanila. "Halika na, pumasok tayo sa loob," sabi ni Marco. Ang boses niya ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. Hinila niya ang nanginginig na babae palayo sa kalsada at papasok sa gate ng Pahinungod Villas. Isinara niya ang mabigat na bakal na tarangkahan sa likuran nila, na lumikha ng malakas na kalabog na parabang isinasara niya ang panganib sa labas. Dinala niya ang babae sa loob ng villa. Pinaupo niya ito sa isang silyang hindi natatakpan ng tela at kumuha ng tubig. "Salamat," sabi ng babae pagkatapos uminom. Ang boses ay medyo kumalma na. "Marikit. Ang pangalan ko ay Marikit. Marco." Tinitigan niya ang mga galos nito. "Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit ka hinahabol?" Nag-atubili si Marikit. Tumingin ito sa bintana na parabang tinitiyak na wala ng panganib bago muling humarap kay Marco. "Isang sumpa," mahina niyang sabi. "May sumpa sa pamilya namin. Isang aswang." Napakunot ang noo ni Marco. "Aswang? Seryoso ka ba?" Ang salitang iyon ay nagbalik sa kanya sa mga kwentong panakot ng kanyang yaya noong bata pa siya. Mga kwento ng mga nilalang na kumakain ng tao at lumilipad sa gabi. Mga kwentong para lang sa bata. Tumango si Marikit
Ang mga mata'y puno ng matinding paniniwala. Hindi ito biro. Matagal na niyang sinusundan ang pamilya namin. Kinuha niya ang ate ko. Maraming taon na ang nakalipas. At ngayon, ako naman ang gusto niya. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang. Isang bahagi ni Marco ang gustong tumawa. Isang negosyante mula sa Maynila, nakikipag-usap tungkol sa aswang. Pero ang takot sa mga mata ni Marikit ay totoo. Ang mga galos sa kanyang braso ay totoo. Ang narinig niyang kaluskos sa gubat ay totoo. Kaya ka ba tinataguan ng mga tao sa aninag? Tanong ni Marco. Malungkot na tumango si Marikit. Natatakot sila. Iniisip nila na kung sino man ang lumapit sa akin ay madadamay. Kaya mag-isa na lang ako. Biglang nakaramdam ng awa si Marco. Ang pag-iisa, ang pagiging itinakwil, iyon ay isang bagay na naiintindihan niya. At sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging praktikal ay natabunan ng isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kagustuhang maging tagapagtanggol. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Mas may kumpiyansa na ngayon. Ligtas ka dito. Ang pader na ito ay mataas. Ang gate ay nakakandado. Walang makakapasok dito. Nag-aalangan man ay tumango si Marikit. Isang maliit na pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Pinatuloy niya ito sa isang guest room na malapit sa sala. Habang inaayos ni Marikit ang sarili, humanap si Marco ng first aid kit para gamutin ang mga sugat nito. Sa paglilinis niya ng mga galos, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang hugis ng mga ito. Hindi parang galing sa pagkadapa, kundi parang mga marka ng mahahabang kuko. Gabi. Ang katahimikan sa loob ng villa ay mas mabigat ngayon dahil alam nilang dalawa na sila. Sinubukan ni Marco na maging normal ang lahat. Nagluto siya ng delatang pagkain at kumain sila sa malaking mesa sa ilalim ng ilaw ng isang kandila dahil hindi pa niya naayos ang kuryente. Pagkatapos kumain, pumasok na si Marikit sa kanyang kwarto. Si Marco naman ay nag-ikot sa buong bahay. Tinitiyak na ang lahat ng pinto at bintana ay nakasara at nakakandado. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may isang bahagi sa kanya na kinakabahan. Para siyang naghahanda para sa isang bagyo na hindi niya nakikita. Hating gabi na nang mahiga siya sa kanyang kama. Ang pagod ng buong araw ay bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ang nayon, ang matanda, si Marikit, ang mga alitap-tap. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Matutulog na sana siya nang may marinig siyang mahinang tunog. Pag-awit. Isang tinig ng babae, malambing at malungkot. Nagmumula ito sa direksyon ng kwarto ni Marikit, isang oyayi, isang awit pampatulog. Ngunit ang himig ay kakaiba. Hindi pamilyar sa kanyang pandinig. Ang mga salita ay nasa isang lengguwaheng hindi niya maintindihan. Sinauna at puno ng pighati. Ang ganda ng himig ay may kasamang kilabot na parang isang awit na hindi para sa mga buhay. Dahan-dahang bumangon si Marco. Lumabas siya ng kanyang kwarto at maingat na naglakad sa madilim na pasilyo. Habang papalapit siya sa kwarto ni Marikit, lalong lumilinaw ang pag-awit. Huminto siya sa tapat ng pinto. Nakikinig, hayo na. Dili, dili. Ang inay wala rin eh. Sa bundok kinuha ng gabi. Biglang tumigil ang pag-awit. Ang sumunod na katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa kanta. Itinapat ni Marco ang kanyang tainga sa pinto.
Wala siyang marinig. "Marikit," mahina niyang tawag. "Ayos ka lang ba?" Walang sagot. Nang akma na siyang kakatok, isang tunog mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Kaskas, kaskas, kaskas. Isang tunog ng pagkaskas. Mahina ngunit malinaw. Nagmumula ito sa bintana ng kwarto ni Marikit. Para itong tunog ng mahahabang kuko na dahan-dahang kinakaskas sa salamin. Paulit-ulit, mabagal. Napalunok si Marco. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong. Sinilip niya ang bintana sa dulo ng pasilyo. Sinusubukang tanawin ang labas ng kwarto ni Marikit. Ngunit ang dilim ay masyadong makapal. "Ano sigdahan itiyan ng mapumana matuwain?" Sigaw niya. Ang boses ay bas malakas na ngayon. Agad na huminto ang pagkaskas. Nag-aalala. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Marikit. "Marikit!" Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagsilbing ilaw sa silid. Nakita niya si Marikit na mahimbing na natutulog sa kama. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Mukhang hindi man lang ito nagising sa ingay. Lumapit si Marco sa bintana at tiningnan ang labas. Wala siyang nakita. Walang tao, walang hayop, tanging ang mga anino ng puno na masayaw sa ihip ng hangin. "Punyeta!" bulong niya sa sarili. Kaya ay hangulay. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Guni-guni na naman. Huminga siya ng malalim at tumalikod na para lumabas ng kwarto. Ngunit bago pa siya makahakbang, napako ang kanyang tingin sa isang bagay sa tabi ng unan ni Marikit. Sa lugar na hindi gaanong nasisinagan ng buwan, isang maliit na itim na anino. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata. Akala niya ay isa lang itong tupi sa kumot, ngunit bigla itong gumalaw. Isang butiki, isang maitim na butiki, mas madilim pa kaysa sa mga anino sa silid. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw, na para bang nagmamasid. At habang tinititigan niya ito, dahan-dahan nitong inangat ang ulo at tumingin diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim. Dalawang maliliit na tuldok ng nagbabagang pula. Bago pa man makasigaw si Marco, ang butiki ay mabilis na tumakbo. Naglaho sa ilalim ng kama na parang isang masamang panaginip na biglang natapos. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang lalamunan ay tuyo at ang tibok ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng maling kanlungan. Hindi na natulog si Marco. Ang larawan ng mga pulang mata ng butiki ay nakaukit na sa kanyang isipan. Nakaupo lang siya sa sala. Hawak ang isang tasa ng kape na kanina pa lumamig, hinihintay ang pagsikat ng araw. Nang magliwanag na, napagpasyahan niyang kailangan na niyang kumilos. Hindi dahil sa takot, iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kundi dahil kailangan niyang tapusin ang trabaho. At para matapos ito, kailangan niyang mahanap ang mga papeles ng lupa. At para mahanap ang mga iyon, kailangan niyang buksan ang nag-iisang kwarto na hindi niya mabuksan. Ang opisina. Kinuha niya ang isang kalawanging martilyo mula sa garahe. Bumalik siya sa pasilyo, tumayo sa harap ng nakasarang pinto. "Sorry ma," bulong niya, bago niya buong lakas na hinampas ang seradura. Isang hampas, dalawa. Sa pangatlo, bumigay ang lumang kahoy na nakapalibot sa seradura. Tumilapon ang kandado sa sahig. Itinulak ni Marco ang pinto. Ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang amoy ng alikabok, kundi
isang kakaiba at masangsang na amoy. Isang halo ng mga tuyong dahon, lumang papel, at isang bagay na mas matapang. Parang mga halamang gamot na pinatuyo sa matagal na panahon. Pumasok siya. Ang kwarto ay puno ng mga estante ng libro, mula sa sahig hanggang kisame. Ngunit hindi ito mga ordinaryong libro. Walang mga nobela o mga business books. Ang mga pamagat sa mga gulugod ng libro ay tungkol sa Philippine folk medicine, Aklan mythologies, the creatures of the dark, at mga lumang aklat na nakasulat sa wikang hindi niya mabasa. Sa gitna ng kwarto ay isang malaking lamesang gawa sa mahogany. Puno ito ng mga nakakalat na papel, mga lumang mapa, at isang bagay na mukhang astrolabe, isang instrumentong ginagamit para pag-aralan ang mga bituin. "Ano ba talagang ginagawa mo rito, Ma?" tanong niya sa hangin. Ang kanyang pagkalito ay unti-unting napapalitan ng pagkamangha. Ang kanyang ina, ang eleganteng babaeng kilala niya sa Maynila, ay may lihim na buhay dito sa probinsya. Lumapit siya sa mesa. Sa ibabaw ng isang tumpok ng mga papel ay may isang lumang kwaderno, nakabalot sa itim na balat. Binuksan niya ito. Ito ang journal ni Elena. Ang mga unang pahina ay puno ng mga normal na bagay. Listahan ng mga gagawin, mga gastos sa pagpapatayo ng villa. Ngunit habang binabasa niya, unti-unting nagbabago ang tono ng mga sulat. Nagsimula itong magkwento tungkol sa kanyang sakit, ang paghahanap ng lunas na hindi maibigay ng mga doktor sa Maynila. Nagpunta ako sa albularyo sa Aninag. Sinabi niya sa akin na may isang paraan, pero mataas ang kapalit. Hindi pera, isang kasunduan. Binuklat ni Marco ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay nagiging mas magulo, mas desperado. Tinanggap ko ang kasunduan. Hindi ako handang mamatay. Hindi ko pa kayang iwan si Marco. Biglang huminto ang kanyang paghinga nang makita niya ang isang pangalan na nakasulat sa isang pahina. Isang pangalan na paulit-ulit na binilugan ng pulang tinta. Marikit. Marikit? Bulong niya. Ano ang koneksyon ng babaeng nasa kabilang kwarto sa kanyang ina? Nagtuloy-tuloy siya sa pagbabasa. May mga pahina na tiyado na tila pinunit ng marahas. Sa isang pahina, may nakadikit na isang papel na may drawing. Isa itong plano ng buong Pahinungod Villas. Ngunit may kakaiba dito. Sa ilalim ng pangunahing bahay, may nakaguhit na mga linya na wala sa orihinal na plano. Isang network ng mga tunnel. At isang kwarto sa ilalim ng lupa. Direktang nakapwesto sa ilalim ng opisina. May nakasulat sa gilid ng drawing, ang altar. Tinan ni Marco ang huling pahina na may sulat. Isa lang ang pangungusap, nakasulat ng nanginginig ang kamay. Hiningi niya ang kabayaran, at ito ay dugo. Ang malamig na hangin ay tila biglang bumalot sa buong silid. Ang amoy ng halamang gamot ay naging mas matapang, halos nakakasulasok. Bigla, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Sigaw ng isang babae. Marikit. Binitiwan ni Marco ang journal at tumakbo palabas ng opisina. Ang sigaw ay nanggagaling sa likod ng bahay. Tumakbo siya papunta sa sliding door na nagbubukas patungo sa pool area. Binuksan niya ito ng mabilis at lumabas. Nakita niya si Marikit nakatayo sa gilid ng malaking swimming pool ng villa. Nakatakip ang dalawang kamay niya sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata
ay nanlalaki sa takot at pagkabigla. Nakatitig siya sa tubig. Lumapit si Marco, handang harapin kung sino man ang nanakot sa kanya. "Marikit, anong nangyari?" Hindi sumagot ang babae. Nakaturo lang siya sa pool. Tumingin si Marco sa tubig. At ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Ang tubig sa malaking swimming pool na kahapon lang ay asul na asul ay nagbago na ng kulay. Ito ay malapot, madilim at kulay pula. Ang buong pool ay puno ng dugo. Hindi makapagsalita si Marco. Nakatitig lang siya sa pool. Ang kanyang utak ay tumatangging tanggapin ang nakikita niya. Ang amoy ng kalawang ng dugo ay sumisingaw mula sa tubig kasabay ng init ng araw. Anong kalokohan to?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig, pero alam niya sa sarili niya na hindi ito pintura. Hindi ito simpleng kalokohan. Ang bigat ng hangin, ang amoy, ang malagkit na anyo ng tubig. Totoo ito. Sabi ko sa'yo, bulong ni Marikit. Ang mukha'y putlang-putla. Nandito na siya. Nararamdaman niya ako. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Marco. Ang drawing sa journal. Ang sikretong silid sa ilalim ng lupa. Ang altar. "Tulungan mo akong maghanap," sabi niya kay Marikit. Ang boses ay biglang naging determinado. "May hinahanap ako sa loob ng opisina." Hindi na nagtanong si Marikit. Sumunod lang ito. Tila mas natatakot na maiwang mag-isa sa labas. Bumalik sila sa magulo at maamoy na opisina ni Elena. Pinakita ni Marco ang drawing. Isang silid sa ilalim ng lupa. Paliwanag niya. Dapat may daanan dito sa loob ng kwarto. Nagsimula silang maghanap. Kinapa nila ang mga dingding na gawa sa kahoy. Tinapik-tapik ang sahig. Itinulak nila ang mga mabibigat na estante ng libro. Umaasang may makikitang switch o pinto sa likod. 10 minuto silang naghanap ng walang resulta. "Wala dito," sabi ni Marco. Ang pagkadismaya ay gumuguhit sa kanyang boses. "Teka," sabi ni Marikit. Nakaturo ito sa isang bagay na hindi napansin ni Marco. Isang malaking Persian rug na nakalatag sa gitna ng sahig, sa ilalim mismo ng mesa ni Elena. Nagkatinginan sila. Magkasama nilang itinulak ang mabigat na mesa. Pagkatapos, dahan-dahan nilang inangat at inililis ang makapal na alpombra. Nandoon nga, isang trapdoor. Gawa sa bakal, may malaking argolya bilang hawakan. Kinakalawang na ito sa gilid. Patunay na matagal na itong hindi nabubuksan. Ginamit ni Marco ang lahat ng kanyang lakas para hilahin ito. Sa una, ayaw nitong gumalaw, ngunit sa pag-ungol at pagpiga ng kanyang mga kalamnan, dahan-dahan itong umangat. Lumilikha ng isang matinis at kumakalansing na tunog na nagpaling-aw-ngaw sa buong silid. Isang bugso ng malamig at masangsang na hangin ang sumalubong sa kanila mula sa madilim na butas. Amoy lupa, amoy kandila, at amoy ng isang bagay na mas luma at mas nakakakilabot. "Huwag kang bumaba dyan," pigil ni Marikit. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. "Kailangan kong malaman," sabi ni Marco. Kinuha niya ang isang flashlight mula sa drawer ng mesa. "Hintayin mo ako dito. Isigaw mo ang pangalan ko kapag may narinig kang kahit ano." Bumuntong hininga siya bago humakbang pababa sa isang hagdanang bato na nawawala sa kadiliman. Ang bawat hakbang pababa ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang hangin ay lalong lumalamig
dumidikit sa kanyang balat. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang paghinga at ang pagtulo ng tubig sa kung saang malapit. Pagdating niya sa ibaba, itinutok niya ang flashlight sa paligid. Nasa isang maliit na silid siya na gawa sa magaspang na bato. Walang bintana. Ang sahig ay lupa at sa gitna ng silid, katngid siya pa asid, nakatayo ang isang altar. Isang malaking blok ng bato na pinatungan ng isang patag na bato na parang lamesa. Lumapit siya. Ang ibabaw ng altar ay puno ng mga itim na mantsa. May mga nakaukit na simbolo dito na hindi niya maintindihan. Sa paanan ng altar, may mga natuyong bulaklak at mga labi ng kandila. Itinutok niya ang ilaw sa dingding sa likod ng altar. May nakasabit doon, isang lumang papel, nakapako sa bato. Lumapit pa siya para basahin ito. Hindi ito papel. Ito ay balat ng hayop. At ang mga salita ay hindi isinulat gamit ang tinta. Dugo. Ito ay isang kontrata. Isang kasunduan. Nakasulat sa isang sinaunang dialekto. Ngunit sa ibaba, malinaw na nakasulat ang pangalan ng dalawang partido. Elena Santos. At sa ilalim nito, isang pangalan na nagpatindig ng lahat ng buhok sa kanyang katawan, ang naninirahan. Ang kasunduan ay malinaw, kapalit ng mahabang buhay at paggaling mula sa karamdaman. Ibinibigay ni Elena ang lupain bilang isang santuwaryo. Isang lugar kung saan ang naninirahan ay maaaring manatili ng walang abala. Ngunit may isa pang kondisyon. Ang bawat henerasyon ay mag-aalay ng isang sisidlan. Sisidlan, isang vessel, isang katawan. Bigla, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na hindi nanggagaling sa itaas. Dug-dug, dug-dug, dug-dug. Isang mahinang tunog ng tibok ng puso. Nagmumula ito sa ilalim ng lupa, mula sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Malalim, malakas, ritualistiko, dugdug, dugdug, dugdug. Para siyang nakatayo sa dibdib ng isang natutulog na higante. Napaatras si Marco. Ang takot ay biglang bumalot sa kanya. Naintindihan na niya ngayon ang kanyang ina. Ang sakit nito, ang vilya, lahat ay konektado. Ang ina niya ay hindi lang nagpagawa ng isang resort. Gumawa siya ng isang templo para sa isang bagay na nakatira sa ilalim ng lupa. At ang bagay na iyon ay naghahanap na ng bagong sisidlan. Si Marikit. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang ilayo si Marikit. Mabilis siyang tumalikod para bumalik sa hagdan. Ngunit bago pa siya makahakbang sa isang iglap na nakakapangilabot, ang mabigat na pinto ng trapdoor sa itaas ay biglang bumagsak. Blag! Isang malakas na kalabog ang umaling-aungaw sa buong silid na sinundan ng tunog ng pagkasa ng isang kalawanging kandado. Nawala ang liwanag mula sa itaas. Ang tanging ilaw na natira ay ang nanginginig na sinag mula sa kanyang flashlight. Napatakbo siya sa hagdan, itinutok ang ilaw sa itaas. Nakasara ito, nakalak. Marikit! Sigaw niya, Marikit! Buksan mo to! Katahimikan lang ang sagot. Kinabahan siya. Sinubukan niyang itulak ang pinto. Pedigayahan na pagguwabi punto, pero hindi ito natinag. Marikit! At doon, sa gitna ng kadiliman at ng papalakas na tibok ng puso mula sa ilalim ng lupa,
may narinig siyang isang bulong. Isang tuyo at pamilyar na boses na tila nagmumula sa lahat ng dako at wala saan man. Isang boses na parang nagmumula mismo sa mga bato sa paligid niya. Ang boses ng kanyang ina. Hindi mo pwedeng ipagbili ang bahay natin, Marco. May utang ka sa lugar na ito. Ma? Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halo-halong takot at pagtataka. Ang sinag ng kanyang flashlight ay nanginginig habang iniikot niya ito sa maliit at madilim na silid. Wala siyang nakita. Tanging ang mga basang pader, ang altar, at ang sarili niyang anino na sumasayaw sa liwanag. Sinuntok niya ang trapdoor. Marikit, ito'y hindi nakakatuwa. Buksan mo ito. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya lang ay ang mabagal at ritmikong tibok ng puso mula sa ilalim ng lupa. Dugdug, dugdug. Tila ba ito ang mismong pulso ng kadiliman na nakapalibot sa kanya? Lumipas ang mga minuto na parang oras. Ang pag-asa ni Marco ay unti-unting nauubos. Sinubukan niyang itulak, sipain at hampasin ang pinto, ngunit nanatili itong sarado. Napaupo siya sa isang baitang ng hagdan. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang paghinga niya ay mabigat. Nang bigla, narinig niya ang tunog ng kalansing. Ang tunog ng kandado na binubuksan. Dahan-dahang umangat ang trapdoor. Ang liwanag mula sa opisina ay pumasok na halos nakakabulag sa kanyang mga matang na sanay nasa dilim. At sa bukana, nakatayo si Marikit. Marco, ayos ka lang? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Bigla na lang sumara ang pinto. Sinubukan kong buksan pero ayaw. Ngayon lang bumukas ulit. Mabilis na umakyat si Marco, papalayo sa malamig na silid sa ilalim. Pagdating niya sa itaas, niyakap niya si Marikit. Isang yakap ng ginhawa. Akala ko, hindi niya matapos ang sasabihin. Ang mahalaga, ligtas ka, sabi ni Marikit, humiwalay sa yakap. Ikinuwento ni Marco ang lahat ng nakita niya sa ibaba. Ang altar, ang kontrata, ang tibok ng puso, at ang boses ng kanyang ina. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marikit. Ang pag-aalala nito ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan na para bang kinukumpirma lang ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang alam. Nang matapos si Marco, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Marikit. Totoo ang lahat ng iyon, sabi nito. Ang boses ay basag. Ang naninirahan. Siya ang kumukuha sa pamilya namin. Siya ang pumatay sa ate ko, ang iyong ina. Gumawa siya ng isang kasunduan sa isang demonyo para mabuhay. Ang bawat salita ni Marikit ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Marco. Ang imahe ng kanyang ina ay gumuho sa kanyang isipan. At ngayon, ikaw ang gusto niya, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng galit. Ikaw ang susunod na sisidlan. Tumango si Marikit. Ang mga hikbi niya ay mas lumakas. May isang paraan para pigilan siya. Isang ritual. Itinuro ito sa akin ng lola ko bago siya mamatay. Isang ritual ng paglilinis. Anong kailangan? Mabilis na tanong ni Marco. Gagawin niya ang lahat. Kailangan itong gawin sa mismong altar, sabi ni Marikit. Kailangan ng mga dasal at ng dugo. Dugo ng isang nagmula sa angkan na gumawa ng kasunduan. Kailangan nito ang dugo ng isang santos. Tumingin si Marco sa kanyang mga kamay. Dugo niya. Gagawin ko, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Ang pagbebenta sa lugar ay wala na sa isip niya.
Ang tanging mahalaga ngayon ay itama ang pagkakamali ng kanyang ina at iligtas si Marikit. Ngayong gabi, sabi ni Marikit, kailangan nating gawin ito ngayong gabi. Habang ang buwan ay nasa kanyang kabilugan, sa oras na iyon, pinakamahina ang kanyang kapangyarihan. Maghapon silang naghanda. Tinulungan ni Marikit si Marco na isara at harangan ang lahat ng pinto at bintana sa villa gamit ang mga mabibigat na muebles. Ang buong lugar ay naging isang kuta. Habang papalubog ang araw, ang tensyon sa loob ng bahay ay halos nahihipo. Ang bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin ay nagpapakaba sa kanila. Pagsapit ng hating gabi, bumaba sila sa malamig na silid. Dala ni Marikit ang isang maliit na sisidlan na gawa sa putik at isang bungkos ng mga tuyong dahon. Si Marco naman ay may dalang isang maliit at matalas na kutsilyo mula sa kusina. "Handa ka na ba?" tanong ni Marikit. Tumango si Marco. Nagsimulang magdasal si Marikit sa sinaunang dialekto. Ang boses niya'y umaalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang tibok ng puso mula sa ilalim ng lupa ay tila mas bumagal na para bang nakikinig. Isinaboy ni Marikit ang mga tuyong dahon sa ibabaw ng altar. "Ngayon na," sabi niya. Tumingin kay Marco. Huminga ng malalim si Marco. Itinapat niya ang talim ng kutsilyo sa kanyang palad. Pumikit siya at sa isang mabilis na galaw, hiniwa niya ang kanyang balat. Isang manipis na linya ng dugo ang lumabas. Iniabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng sisidlan na hawak ni Marikit. Ngunit bago pa man tumulo ang dugo, isang bagay na kakaiba ang nangyari. Huminto si Marikit sa pagdarasal. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa liwanag ng flashlight, nakita ni Marco ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita kailanman. Hindi takot, hindi lungkot. Isang bagay na malamig at gutom. "Salamat," sabi ni Marikit. Isang maliit at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago pa man makapag-react si Marco, ang dugo mula sa kanyang sugat ay hindi tumulo pababa. Sa halip, ito ay umagos pataas na parang may sariling buhay. Gumapang ito sa hangin. Isang manipis na pulang sinulid lumilipad papunta sa direksyon ni Marikit. Hindi ito pumasok sa sisidlan. Ito ay umikot sa kanyang mga daliri na para bang isang alagang hayop na bumabalik sa kanyang amo. Ang ngiti ni Marikit ay lumapad. Ang dugo ng isang tagapagmana na gustong sirain ang kasunduan. Ito pala ang pinakamatamis sa lahat. Nakatayo lang si Marco, tulala, habang pinapanood ang sarili niyang dugo na sumasayaw sa hangin bago tuluyang pumasok sa balat ni Marikit na hindi nag-iiwan ng kahit anong marka. Ang sugat sa kanyang palad ay biglang huminto sa pagdurugo. Anong ginawa mo?" tanong niya. Ang kanyang isip ay nagpupumilit na intindihin ang imposible. Ang nanggiti sa labi ni Marikit ay nawala, pinalitan ng isang ekspresyon ng pagod at tawa. "Hindi ko ginusto to, Marco, pero wala akong pagpipilian. Hindi kita maintindihan. Ang mga kwento ko, hindi lahat kasinungalingan," sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay nagsimulang magbago. May isa pang boses, mas malalim, mas matanda, na tila sumasabay sa kanyang pagsasalita na lumilikha ng isang nakakakilabot na dalawahang tinig. "Totoong may sumpa sa pamilya namin, pero hindi kami ang biktima. Kami ang mga tagapag-alaga, ang mga sisidlan." Biglang gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ng awa, lahat ng pagnanais na iligtas siya,
ay biglang naging yelo sa kanyang mga ugat. "Ikaw," bulong niya. "Ikaw ang aswang." Umiling si Marikit at sa pag-iling niya, ang kanyang anino sa dingding ay tila humiwalay sa kanya. Naganyong isang nilalang na may mahahabang braso at pakpak. Hindi ganoon kasimple. Ang naninirahan ay isang sinaunang nilalang, isang espiritu ng lupang ito, at bawat henerasyon kailangan niya ng isang katawan para mabuhay. Ang lola ko ang ina niya at ngayon, dapat ay ako na. Dapat. Ayoko ng ganitong buhay, Marco. Ang boses ni Marikit ay biglang naging desperado ulit. Ang kanyang sariling tinig ang naging mas malakas. Ayokong maging isang halimaw, kaya ako tumakas. Pero hinahanap niya ako. At nang dumating ka, ang dalawahang boses ay bumalik. Nang dumating ka, ang tagapagmana ni Elena, ang may dugong santos, nagkaroon ako ng pag-asa. May isang paraan para makalaya sa sumpa. Kailangan lang ng isang kapalit. Itinuro niya si Marco. "Isang alay," sabi ng dalawahang boses. Ang dugo ng isang tagapagmana na kusang loob na ibinigay para sirain ang kasunduan ay sapat na para linlangin ang naninirahan. Aakalain niyang ikaw na ang bagong sisidlan. Ikaw ang magiging kapalit ko. Napaatras si Marco. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader na bato. "Nilinlang mo ako. Patawarin mo ako," sabi ni Marikit. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng mga itim na ugat na gumagapang mula sa kanyang leeg pababa sa kanyang mga braso na parang mga lason na kumakalat sa kanyang katawan. Nagsisimula na ang paglilipat at kailangan kong tapusin ito. Bigla, ang buong silid ay nagsimulang yumanig. Ang tibok ng puso mula sa ilalim ng lupa ay bumilis, dumadagundong na parang isang dambuhalang hayop na nagising mula sa pagkakatulog. Ang mga maliliit na bato at alikabok ay nagsimulang mahulog mula sa kisame. "Anong nangyayari?" sigaw ni Marco. "Nagagalit siya," sabi ni Marikit. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit habang ang mga itim na ugat ay lalong kumakalat. "Hindi niya nagustuhan ang alay mo. Kulang pa." Ang pagyanig ay lalong lumakas. Isang malaking bitak ang lumitaw sa pader sa likod ng altar. Gumagapang pataas na parang kidlat. At mula sa bitak na iyon, isang bagay ang nagsimulang lumabas. Hindi usok, hindi anino. Laman. Isang mamasamasang pulang laman na may mga ugat na kasing kapal ng kanyang braso. Ang nagsimulang kumalat at bumalot sa pader na bato. Ang amoy ng dugo at lupa ay naging napakatindi, halos nakakahilo. Ang altar, ang mga pader, ang sahig, lahat ay nagsisimulang mabuhay. Hindi na niya kailangan ang altar. Sabi ni Marikit, ang boses niya ay puno na ng takot. Ang buong bahay, ang buong lupain, ito ang kanyang katawan. Ang pader sa likod ni Marikit ay tuluyan ng gumuho. Ngunit walang bato o lupa ang bumagsak. Sa halip, isang malaking bunganga na gawa sa gumagalaw na lupa at mga ugat ang bumukas. Nawala ang pagiging tao sa mukha ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim. Ang kanyang mga kuko ay humaba. At nang bumuka ang kanyang bibig para sumigaw, ang boses na lumabas ay hindi na sa kanya. Ito ay isang nakakabinging at sinaunang alulong na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Ang naninirahan ay nagising na.
At ang sisidlan ay handa na. Hindi na nag-isip si Marco. Tumakbo siya. Tumakbo siya paakyat sa hagdan. Papalayo sa halimaw na dating si Marikit. Papapakiyamham pagbiti. Papalayo sa gumagalaw na mga pader. Papalayo sa tibok ng pusong nagmumula sa impyerno. Pag-akyat niya sa opisina, ang pagyanig ay mas malakas pa. Ang mga libro ay nahuhulog mula sa mga estante. Ang sahig na kahoy ay umuuga na parang deck ng isang barko sa gitna ng bagyo. Nilingon niya ang trapdoor at sa huling sandali, nakita niya si Marikit o ang nilalang na kumukontrol dito na gumagapang paakyat. Ang mga matay nagnininga sa dilim habang ang mga pader ng villa ay nagsisimulang magbago, huminga at mabuhay sa paligid niya. Kailangan kong makaalis dito, sigaw ni Marco sa kanyang sarili. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing tumakbo, magtago at huwag lumingon. Itinulak niya ang sarili papalabas ng opisina, patungo sa pasilyo. Ngunit ang villa na iniwan niya kanina ay iba na. Hindi na ito simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato. Ito ay isang buhay na bangungot. Ang sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumalambot. Nagiging parang putik na gustong lamunin ang kanyang mga paa sa bawat hakbang. Ang mga pader ay tila humihinga, dahan-dahang umuumbok at lumiliit na may kasamang mahina at basang tunog na parang baga ng isang dambuhala. Ang mga painting sa dingding ay hindi na nakasabit. Ang mga ito ay unti-unting hinihigop ng pader. Ang pintura ay kumakalat na parang mga pasang naiiwan sa balat. Marco! Ang bulong! Ang boses ng kanyang ina. Nagmumula ito sa lahat ng dako. Mula sa sahig, sa kisame, sa mga dingding. Isang boses na puno ng lungkot at pang-aakitog. Huwag mo kaming iwan, anak. Dito ka lang sa bahay natin. Sinubukan niyang balewalain ito. Tumakbo siya patungo sa sala kung saan nila hinarangan ang pangunahing pinto. Ngunit pagdating niya roon, ang mabigat na aparador na itinulak nila kanina ay wala na, o mas tamang sabihin, kinain na ito ng sahig. Tanging ang itaas na bahagi na lang nito ang nakausli mula sa kahoy na ngayon ay parang kumunoy. At ang pinto ay nawala. Ang lugar kung saan dapat naroon ang daan palabas ay isa na ngayong solidong pader ng gumagalaw na kahoy at plaster. Nasadlak siya sa isang bitag. Ang buong bahay ay isang malaking bitag. Mula sa pasilyo, narinig niya ang isang tunog na nagpatayo ng lahat ng buhok sa kanyang katawan. Isang tunog ng pag-scrape. Ang tunog ng mahahabang kuko na kumakalmot sa sahig. Papalapit ito. Diyos ko! Hingal ni Marco. Naghahanap ng mapagtataguan. Pumasok siya sa kusina. Ang mga gripo ay bukas, ngunit hindi tubig ang lumalabas, kundi isang maitim at malapot na likido na amoy lupa. Hindi ka makakatakas, Marco. Bulong ulit ng boses ng kanyang ina. Ikaw ay bahagi na ng lugar na ito. Ang dugo mo ay dugo ko. Ang utang ko ay utang mo. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok ang nilalang na dating si Marikit. Mas malala na ang kanyang anyo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalutan na ng mga itim na ugat at ang isa niyang braso ay humaba at naging parang sanga ng isang patay na puno. Gumagapang ito sa sahig, ang mga matay ganap na itim at walang emosyon. Napaatras si Marco hanggang sa masandal siya sa pader ng kusina. Kinuha niya ang unang bagay na nahawakan niya. Isang kawali.
Ibinato niya ito kay Marikit, ngunit sinalulang ito ng mahaba nitong braso na parang isang langaw. "Marikit, labanan mo yan!" sigaw ni Marco. Sa isang saglit, isang kislap ng pagkatao ang lumitaw sa mga mata ng nilalang. Isang kislap ng pagkalito at sakit. "Tulong!" bulong ng boses ni Marikit, mahina at halos hindi marinig. "Puno, Balete." Pagkatapos, nawala ang kislap. Ang itim na mga mata ay muling tumitig sa kanya, malamig at walang awa. Sumugod ito. Umiwas si Marco. Tumakbo siya palabas ng kusina, pabalik sa sala. Ang sahig ay mas lalong naging maputik. Nakita niya ang isang vintage-style na baul sa isang sulok, isa sa mga gamit ng kanyang ama na hindi naialis. Sa desperasyon, binuksan niya ito, umaasang may mahahanap na kahit anong pwedeng gamitin. Ang kanyang ama. Ang lalaking akala niya'y duwag na umalis at iniwan sila. Sa loob ng baul, wala siyang nakitang armas. Sa halip, ang nakita niya ay mga bagay na hindi niya inaasahan. Mga maliliit na supot na gawa sa pulang tela, na puno ng magaspang na asin, isang lumang rosaryo na gawa sa itim na kahoy, isang maliit na bote ng holy water, at sa ilalim ng lahat, isang sobre na may nakasulat na pangalan niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sulat kamay ito ng kanyang ama. "Marco, anak." Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay bumalik ka sa lugar na iyon. At ibig sabihin, nabigo ako. Hindi ako umalis dahil sa takot. Umalis ako para humanap ng paraan para iligtas ang nanay mo. Ang kasunduan. Nalaman ko ang tungkol dito. Huli na para sa kanya. Pero marahil hindi pa huli na para sa iyo. Ang nilalang na iyon ay nakatali sa lupa. Ang puso niya ay hindi nasa loob ng bahay. Hanapin mo ang pinakamatandang puno ng balete sa gitna ng lupain. Doon nagsimula ang lahat. Doon din ito dapat magtapos. Mag-ingat ka, anak. Anak, patawarin mo ako. Pagkatapos basahin ang sulat, tila may nagbago sa loob ni Marco. Ang takot na halos magpalumpo sa kanya ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit para sa nilalang na sumira sa kanyang pamilya. At isang bagong determinasyon na mabuhay. Ang puso ng nilalang. Ang puno ng balete. Sinabi rin iyon ni Marikit. Kinuha niya ang mga supot ng asin at isinilid sa kanyang bulsa. Isinabit niya ang rosaryo sa kanyang leeg. Hawak ang maliit na bote ng holy water. Tumingin siya sa bintanang salamin ng sala. Ang daan palabas ay wala na, pero ang bintana ay nandoon pa. Mula sa kusina, papalapit na ulit ang tunog ng mga kumakalmot na kuko. Walang pag-aalinlangan. Ibinalibag ni Marco ang isang mabigat na upuan sa salamin ng bintana. Crash! Nabasag ito. Lumikha ng isang butas patungo sa labas. Ang sariwang hangin ng gabi ay pumasok. Isang paalala na may mundo pa sa labas ng nabubuhay na bahay na ito. Hindi niya ininda ang mga bubog. Mabilis siyang lumabas. Ang mga kamay at braso ay nagkaroon ng mga hiwa. Pagbagsak niya sa damuhan sa labas, lumingon siya. Ang buong villa ay tila humihinga. Ang mga bintana ay parang mga matang nakatitig sa kanya. At ang pangunahing pinto, na ngayon ay isa ng masa ng kahoy, ay tila bumubuka na parang isang bibig. Nakita niya ang nilalang na si Marikit na lumabas mula sa nabasag na bintana. Gumagapang na parang isang gagamba. Ang katawan ay hindi na halos makilala bilang tao.
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Tumingin siya sa gitna ng malawak na property. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ito. Isang dambuhala at sinaunang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay nakakalat sa lupa na parang mga higanteng ahas. Ang mga sanga nito ay parang mga kamay na nakaabot sa langit. Tumakbo siya. Tumakbo siya para sa kanyang buhay, para sa kanyang ama, at para sa kaunting pag-asang natitira para kay Marikit. At sa likuran niya, ang buong lupain ng Pahinungod Villas ay nagsimulang gumalaw, sumusunod sa kanya. Ang pagtakbo sa damuhan ay parang pagtakbo sa kumunoy. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Marco ay lumalambot at nagiging maputik na parabang ang buong lupain ay sinusubukang pigilan siya, hilahin siya pababa. Sa likuran niya, naririnig niya ang mabilis na paggapang ng nilalang na si Marikit na sinasabayan ng tunog ng mga ugat na bumaon at lumalabas mula sa lupa. Ang puno ng balete ay tila sabay na malapit at malayo. Bawat hakbang ni Marco ay isang pakikibaka. Bigla, isang ugat na kasing kapal ng kanyang hita ang bumaon mula sa lupa sa kanyang harapan. Gumalaw ito na parang ahas at ipinulupot sa kanyang binti. Napasigaw siya nang hilahin siya nito, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Gumapang siya paatras habang ang ugat ay humihigpit. Mula sa dilim, sumulpot ang anyo ni Marikit. Ang mukha ay halos wala ng bahid ng pagiging tao. Ang mga mata nitong itim ay nakatitig sa kanya. Naalala ni Marco ang mga supot sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang isa. Binuksan niya ito at ibinuhos ang magaspang na asin sa ugat na nakapulupot sa kanya. Isang nakakapasong tunog ang narinig niya, na parang tunog ng tubig na ibinuhos sa mainit na mantika. Ang ugat ay umusok at nanginig. Mabilis itong bumitaw sa kanya at umatras pabalik sa lupa, na nag-iwan ng itim na marka sa damuhan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Tumayo siya at muling tumakbo. Habang papalapit siya sa puno, nagsimulang magbago ang paligid. Ang hangin ay napuno ng mga bulong, daan-daang mga boses na sabay-sabay na nagsasalita. Mga biktima ng lugar na ito sa loob ng maraming taon. At sa gitna ng mga bulong, nakita niya ang mga aparisyon. Ang kanyang ina, si Elena, nakatayo sa tabi ng puno, bata at maganda. Tulad ng itsura nito sa mga lumang litrato. Nakangiti ito sa kanya, inaabot ang kanyang kamay. "Halika, Marco," sabi ng aparisyon. Ang boses ay matamis at mapang-akit. "Tapos na ang pagod mo. Dito magkasama na tayo ulit. Magpahinga ka na." Saglit na nag-atubili si Marco. Ang imahe ay napakatotoo. Ang pagnanais na muling makasama ang kanyang ina, kahit sa huling sandali, ay halos magpatigil sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga mata nito. Malamig, walang buhay, at ganap na itim. Tulad ng kay Marikit. "Hindi ikaw ang nanay ko," sigaw niya. Dinukot niya ang bote ng holy water at iwinisik sa aparisyon. Ang imahe ni Elena ay sumigaw, isang tunog na hindi galing sa tao. Bago ito naglaho na parang usok, nasa paanan na siya ng dambuhalang puno ng balete. Ang mga nakalabas na ugat nito sa lupa ay kasing laki ng mga tao. Nagbubuhol-buhol na parang mga nag-aaway na higante. Sa gitna ng mga ugat na ito, sa pinakapusod ng puno, may isang bahagi na tila lumulubog sa lupa na lumilikha ng isang maliit na hukay.
Doon siya nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ang lupa ay malambot at mamasa-masa, amoy bulok na dahon at isang bagay na metaliko. Dugo. Sa kanyang likuran, nararamdaman niya ang pagdating ni Marikit. Hindi na siya lumingon. Mas binilisan niya ang paghuhukay. Ang kanyang mga kuko ay napupuno ng lupa at nababali. "Huli ka na," sabi ng isang boses sa likod niya. Ang dalawahang boses. Naramdaman ni Marco ang isang matalim na sakit sa kanyang balikat. Ang mahabang braso ni Marikit ay tumusok sa kanyang laman. Napasigaw siya sa sakit. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang mga kuko nito ay bumaon na parang mga angkla. "Lahat ng ito ay magiging akin," sabi ng nilalang habang hinihila siya palayo sa hukay. Sa huling hibla ng kanyang lakas, habang hinihila siya, iniabot ni Marco ang kanyang kamay sa loob ng hukay. May nahawakan siyang isang bagay na matigas at malamig. Isang kahon. Kahoy. Buong lakas niya itong hinila palabas bago siya tuluyang makaladkad ni Marikit palayo. Bumagsak siya sa lupa, ilang talampakan mula sa puno. Ang balikat niya ay labis na dumudugo. Hawak pa rin niya ang kahon. Ang nilalang na si Marikit ay dahan-dahang lumapit sa kanya na tila isang mandaragit na naglalaro sa kanyang biktima. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ginamit niya ang natitirang lakas para buksan ang maliit at lumang kahon na kahoy. Wala itong kandado. Pagbukas niya, napahinto siya sa paghinga. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito isang puso ng halimaw na tumitibok. Hindi ito isang mahiwagang hiyas. Ang laman ng kahon ay isang puso ng tao. Ngunit hindi na ito sariwa. Ito ay maitim, tuyo, buhay at matigas na parang bato. Ang puso ng kanyang ina, si Elena. Hawak ni Marco ang kahon, nakatitig sa pusong bato sa loob nito. Ang lahat ng katanungan, lahat ng misteryo, ay biglang nagkaroon ng sagot sa isang iglap na nakakapangilabot. Hindi lang gumawa ng kasunduan ang kanyang ina. Hindi lang siya nag-alay ng iba para mabuhay. Para mapahaba ang kanyang buhay na sinira ng sakit, ipinagkaloob ni Elena ang sarili niyang puso sa naninirahan. Ibinigay niya ang sentro ng kanyang pagkatao kapalit ng panahon. Kaya pala naririnig niya ang boses nito. Kaya pala nararamdaman niya ang presensya nito sa bahay. Dahil ang kanyang ina o ang kaluluwa nito ay naging bahagi na ng sumpa. Siya ang naging baterya, ang pinagmumulan ng lakas ng halimaw na ito. Ang pagwasak sa puso ay hindi lang pagpatay sa naninirahan. Ito ay ang tuluyang pagpatay sa anumang natitira pa sa kaluluwa ng kanyang ina. Tumingala siya. Ang nilalang na si Marikit ay nakatayo na sa harap niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Ang mukha nito ay isang nag-aagaw na larawan ng halimaw at ng dalaga. Ang mga itim na mata ng naninirahan ay nakatitig sa pusong bato, puno ng paghahangad. Ngunit sa ilalim nito, nakita ni Marco ang mga mata ni Marikit, puno ng luha at takot. "Ibigay mo sa akin," sabi ng dalawang boses. Ang bawat salita ay isang pakikibaka sa pagitan ng dalawang nilalang na nasa iisang katawan. Ang mahabang braso nito ay dahan-dahang itinaas. Sa dada, ang mga matutulis na kuko ay handang bumaba sa kanya. Dito na ba magtatapos ang lahat? Wawasakin niya ba ang puso at tatapusin ang sumpa kasama na ang kanyang ina? O ibibigay niya ito sa halimaw at hahayaan itong magpatuloy sa kanyang terorismo?
Tiningnan ni Marco ang pusong bato. Pagkatapos, tiningnan niya ang naghihirap na anyo ni Marikit. Nakita niya ang dalaga na tumatakbo mula sa gubat. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. At naintindihan niya, hindi ito kasalanan ni Marikit. Biktima lang din siya. Ipinanganak sa isang sumpang hindi niya pinili. At ang kanyang ina, si Elena, ginawa niya ang kasunduan dahil ayaw pa niyang mamatay. Ayaw pa niya siyang iwan. Isang makasariling desisyon. Oo, ngunit ginawa mula sa pagmamahal. Isang baluktot at desperadong pagmamahal. Ang utang na laging binabanggit ng mga taga-aninag ng boses sa pader. Hindi ito utang na kailangan niyang labanan. Ito ay isang utang na kailangan niyang bayaran. Dahan-dahan, sa gitna ng sakit mula sa kanyang balikat, sinubukan ni Marco na tumayo. Itinaas niya ang kahon. Ang halimaw ay umatras ng bahagya na parabang inaasahan na ihagis niya ito o wawasakin. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Marco. Tinitigan niya ang mga mata ng halimaw. Sinusubukang hanapin ang mga mata ni Marikit sa ilalim nito. Tapos na ang paghihirap mo, ma. Bulong niya. At sa isang kilos na puno ng pagsuko at pagtanggap, iniabot niya ang kahon na may pusong bato sa nilalang. Binabayaran ko na ang utang, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Palayain mo na ang nanay ko. Ang halimaw ay natigilan. Ang buong katawan nito ay nanginig. Ang mga itim na mata ay kumurap. Tila ba ang simple at hindi inaasahang kilos na iyon, isang kilos ng pagbabayad sa halip na paglaban, ay isang bagay na hindi kayang iproseso ng sinaunang nilalang. Dahan-dahan, ang kamay ni Marikit, ang kamay na normal pa, hindi ang kamay na parang sanga, ay umabot at hinawakan ang pusong bato. At sa sandaling magkadikit ang kanilang mga balat, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang liwanag ay hindi mainit. Ito ay malamig at maputla, na parang liwanag ng buwan na biglang bumuhos mula sa langit. Napapikit si Marco, ngunit kahit sa likod ng kanyang mga talukap, nakikita pa rin niya ang nakakasilaw na liwanag. At pagkatapos ay narinig niya ang sigaw. Hindi ito sigaw ng galit o tagumpay. Ito ay isang sigaw ng purong pagdurusa. Isang alulong ng isang nilalang na nawawalan ng kapangyarihan. Ang boses ng naninirahan, na walang kasamang boses ni Marikit, ay umalingaw-ngaw sa buong lupain. Isang huling pagprotesta bago ito tuluyang maglaho. Ang kasunduan ay nakabatay sa utang, sa isang bagay na kinuha na kailangang bayaran. Ang paglaban ni Marco, ang kanyang pagtatangkang sirain ang sumpa, ang siyang nagpapakain sa kapangyarihan nito. Ngunit ang kanyang pagsuko, ang kanyang pagbabayad sa utang, ay isang bagay na sumira sa pundasyon ng kasunduan. Isang handog na ibinigay ng kusa, hindi kinuha ng pilit. Kasabay ng sigaw, naramdaman ni Marco ang isang malakas na ihip ng hangin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang liwanag ay nawala na. Ang pusong bato sa kamay ni Marikit ay unti-unting nagiging abo. Tinatangay ng hangin hanggang sa tuluyan itong mawala. Ang mga itim na ugat sa katawan ni Marikit ay mabilis na umatras, na parang mga anino na tinataboy ng papalapit na araw. Ang kanyang mahabang braso ay bumalik sa normal na anyo, at pagkatapos, sa isang huling, mahinang paghinga, bumagsak siya sa lupa, walang malay, ngunit muling naging tao.
Tumingin si Marco sa direksyon ng villa. Sa pagkawala ng kapangyarihan ng naninirahan, ang bahay ay tila mabilis na tumanda ng 100 taon sa loob ng ilang segundo. Ang kahoy ay naging marupok. Ang mga pader ay gumuho. Ang bubong ay bumagsak. Ang buong istruktura na kanina lang ay isang buhay na halimaw ay naging isang tumpok ng mga guho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang Pahinungod Villas ay wala na. Ang katahimikan na sumunod ay mas malalim kaysa sa katahimikang sumalubong sa kanya nang una siyang dumating. Ito ay isang katahimikang payapa. Tapos na. Nilapitan ni Marco si Marikit. Sinuri niya ang pulso nito. Mahina ngunit tuloy-tuloy. Buhay siya. Dahan-dahan niya itong binuhat. Ang sakit sa kanyang balikat ay halos magpabuwal sa kanya. Ngunit nagpatuloy siya. Naglakad siya palayo sa mga guho, palayo sa puno ng balete, at pabalik sa kalsada. Habang naglalakad siya, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan. Nagbibigay ng kulay rosas at kahel na liwanag sa abot tanaw. Pagdating niya sa tarangkahan, nakita niya ang mga tao mula sa barangay Ainag. Nakatayo sila roon, may hawak na mga sulo at itak, na para bang naghahanda para sa isang laban. Ang matandang babae na nagbabala sa kanya ay nasa unahan. Nang makita nila si Marco, buhat-buhat si Marikit, at ang mga guho sa likuran niya, ang kanilang mga mukha ng galit at takot ay napalitan ng pagkamangha. Walang nagsalita. Dahan-dahang tumabi ang mga tao. Binibigyan siya ng daan. Habang dumadaan siya sa gitna nila, ang matandang babae ay bahagyang yumuko. 1 kilos ng paggalang. Bayad na ang utang. Ilang buwan makalipas, ang ingay ng busina at ang abalang ritmo ng Maynila ang pumapalibot ngayon kay Marco. Nakaupo siya sa isang maliit na coffee shop, kaharap si Marikit. Ang mga peklat sa mga braso nito ay halos hindi na makita. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang kalmadong pag-asa. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ni Marikit. Tumango si Marco. Oo, ibibigay ko ang lupa sa mga taga-Aninag. Sila ang tunay na nagmamay-ari noon. Hindi ko na kailangan bumalik doon. Saan ka pupunta? Ngumiti si Marco. Isang tunay na ngiti. Ang una sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko pa alam. Marahil ay magsisimula ako ulit sa isang lugar na walang multo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi si Marco sa kanyang apartment. May isang maliit na pakete na naghihintay sa kanya sa tapat ng pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Walang address. Kinakabahan binuksan niya ito. Sa loob, sa isang piraso ng karton, ay may isang bagay na nakadikit. Isang bulaklak, isang tuyo at perpektong napreserba na bulaklak ng sampagwita. At sa ilalim nito, may isang maikling sulat, nakasulat sa isang pamilyar at eleganteng sulat kamay. Utang na loob, ngunit ang lupa ay laging nakakaalala. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang tinititigan ang sulat. Ang eleganteng kurbada ng mga letra ay hindi maipagkakaila. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Isang bugso ng lamig ang gumapang sa kanyang likod. Mas malamig pa kaysa sa naramdaman niya sa ilalim ng altar. Hindi pa ba tapos? Isa ba itong babala? Isang bagong sumpa. Ang amoy ng sampagwita ay tila muling nanuot sa kanyang ilong. Isang multo ng nakaraang gabi.
Babalik na sana ang takot, ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Nang muli niyang basahin ang mga salita, dahan-dahan sa pagkakataong ito, utang na loob. Hindi ito banta. Ito ay pasasalamat. Ang kanyang ina, mula sa kung saan man ito naroroon ngayon, ay nagpapasalamat sa kanya para sa pagbabayad ng utang, para sa pagpapalaya sa kanya mula sa kasunduang nagtali sa kaluluwa nito sa lupaing iyon. Tiningnan niya ang bulaklak, ang sampagwita, ang simbolo ng takot, ang anunsyo ng masamang presensya. Ngayon, ito ay tuyo, marupok, at hindi na nakakatakot. Isa na lamang itong alaala, isang paalam, at ang huling pangungusap. Ngunit ang lupa ay laging nakakaalala. Naintindihan na ito ni Marco. Hindi ito isang propesiya ng panibagong panganib. Ito ay isang katotohanan. Isang aral na natutunan niya sa pamamagitan ng dugo at takot. Maaring wala na ang naninirahan. Maaring bayad na ang utang. Ngunit ang mga pangyayari, ang kasunduan, ang mga sakripisyo, ang pagdanak ng dugo ay nag-iwan ng permanenteng marka sa lugar na iyon. Isang peklat sa memorya ng lupa. Ang mundo ay hindi na kasing simple ng dati para kay Marco. Hindi na ito puro numero, kontrata at kita. Nalaman niya na may mga bagay na mas matanda at mas malalim. May mga utang na hindi nababayaran ng pera at may mga alaala na hindi nabubura ng panahon. Dahan-dahan, kinuha niya ang bulaklak at ang sulat. Hindi niya ito itinapon. Hindi niya ito sinunog. Naghahanap siya ng sinanangangan ng wakmahanas siya ng isang maliit na kahon. Ang lumang kahon kung saan niya itinatago ang mga medalya niya noong high school. Doon niya maingat na inilagay ang mga ito. Itinago niya ito, hindi para kalimutan, kundi para laging alalahanin. Sumilip siya sa bintana ng kanyang apartment. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang, isang karagatan ng semento at bakal, isang simbolo ng modernong mundo. Ngunit alam na niya ngayon. Alam niya na sa ilalim ng lahat ng ingay at liwanag na iyon, may isang mundong mas matanda, mas tahimik, at mas mapaghiganti. Isang mundong hindi nakakalimot. At habang nakatitig siya sa syudad, sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa Aninag, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi na siya ang Marco Santos na bumalik para magbenta ng lupa. Siya ay isang taong nakabayad ng utang na hindi kanya. At sa proseso, ay natagpuan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ari-arian. Natagpuan niya ang kanyang sarili. At habang buhay siya, dala-dala niya ang aral. Ang lupa ay laging nakakaalala. At dito nagtatapos ang madilim at mapanghamong paglalakbay ni Marco. At ang pagsisimula ng bagong buhay para kay Marikit. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa iyong paglalakbay kasama namin sa madilim na pasilyo ng Pahinungod Villas, sa pakikinig sa mga bulong ng nakaraan, at sa pagharap sa takot na nagkukubli sa bawat anino. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paghuhukay sa mga alamat ng ating lahi at sa mga komplikadong emosyon na nag-uugnay sa atin. Ang bawat kabanata ay isang hakbang sa dilim. Isang pagsubok na bigyang buhay, hindi lang ang takot, kundi pati na rin ang mga damdamin sa likod nito. Nais kong ipakita na kahit ang pinakamatinding pag-ibig, tulad ng pag-ibig ng isang ina, ay maaaring maging sanhi ng pinakamalalim na kadiliman kung ito'y mababalot ng pagiging makasarili.
Ngunit higit sa lahat, ang kwentong ito ay tungkol sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa mga pagkakamali ng kahapon at ang pagtanggap na ang tunay na paglaya ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagharap at pagbabayad ng mga utang na hindi atin. Ito ang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may nag-aabang na bukang liwayway. Ngayon, nais kong marinig ang iyong saloobin. Ano ang iyong naramdaman? Aling bahagi ang tumatak sa iyong isipan? Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga naiisip. Ang inyong boses ang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.